ang pinagkaiba ng weather at ng climate? Ganito yan mga BFF. Ang weather ay maaaring magbago kada oras o kaya kada araw. Habang ang climate naman ay may eksaktong span o panahon kung kailan o gaano katagal mangyayari bawat taon. Kaya nga kahit umuulan dito, maaaring maaraw naman sa ibang lugar sa mundo dahil iba-iba ang ating climates. BFFs, dito sa Pilipinas, June hanggang November nangyayari ang rainy season. December to May naman ay dry season. Kaya lang ngayon, pabago-bago ng panahon. Minsan umuulan na kahit panahon pa ng tag-araw. Ay nako. Oh! Saan yun? Ah! Oh, Ate Maymay! Bakit mo malungkot ka? Kasi, Kuya Elijah, hindi natuloy yung bakasyon namin sa beach. Bongga sana yung adventure namin doon. Okay lang maging malungkot minsan, Ate Maymay. Pero for sure, gaganda na rin ang panahon sa susunod na araw. Sa ngayon, ako muna magdadala sa'yo sa beach. Virtual nga lang. Ito, oh! Wow, Kuya Elijah! Ang ganda naman dyan! At hindi umuulan! Napaisip tuloy ako. Ano po bang klase ng climate ang meron dito sa atin? Good question, Ate Maymay. Dito sa Pilipinas, meron tayong tropical climate. Tropical climate? Ano po yun, Kuya Elijah? Di ba yung ibang mga bansa merong 4 na seasons? Sa tropical climate, meron lang 2 seasons. At yun ay ang tag-init at ang tag-ulan or ang dry and rainy seasons. Ay, bakit po ganun, Kuya Elijah? Bakit ibang climate natin sa ibang mga bansa? Teka, buti na lang prepared ako. Check ko lang dito sa libro ko, ha? Ayan! May mga bagay na nakakaapekto sa climate ng isang lugar. Ang mga bagay na ito ay ang topography, ocean currents, prevailing winds, at ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Isang topography o ang kalatagan ng isang lugar sa mga nakakaapekto sa climate nito. Kapag ang isang lugar ay maraming bundok, malaki ang tsansa na maging extreme ang climate rito. Dahil hinaharang ng mga bundok ang galaw ng hangin. Mas madalas rin ang pag-ulan sa mga lugar na ito. Dahil malapit ang ating bansa sa equator, mas mainit ang climate dito. Ito ay dahil mas direkta ang tama ng araw sa atin kaysa sa mga bansa na malayo sa equator. So, mahalaga pa rin pala ang posisyon at ang kalatagan ng isang bansa para sa magiging climate nito? Oo, Ate Maymay. Dito na pumapasok ang pangalawa o pangatlong factors na nakakaapekto sa ating klima. Ang ocean currents at prevailing winds. Nakakaapekto ito sa isang lugar dahil ang temperature na dala ng tubig ay umaakyat sa hangin na pumupunta sa ibabaw ng kalupaan. Kapag ang tubig na dumadaloy papunta sa isang bansa ay galing sa mainit na parte ng mundo, ang hangin na dala nito ay mainit din. Kapag galing naman sa malamig na parte ng mundo, ang hangin na dala nito ay presko at malamig. Kapag ang hangin ay galing sa dagat, mas marami itong dalang tubig kumpara sa hangin na galing sa lupa. Sa ating bansa, madalas ay malakas ang pag-ulan dahil ang mga hangin na nananaig sa ating bansa ay galing sa mga dagat na nakapaligid sa atin. Kaya pala maulan dito sa Pilipinas, BFFs, kasi maraming mga dagat at karagatan ang nakapaligid sa atin. Ang galing! Di ba, Kuya Elijah? Tama ka dyan, Ate Maymay. Ang posisyon ng bansa natin ay nasa gitna ng iba't ibang dagat. Kaya madalas na bumagyo sa atin.